Lalaking tondo, squatter, basurero, pedicab driver, namumulot at kumakain ng mga tira-tirang pagkain sa basura, matinee idol, politiko. Ito ang mga pinagdaanan ni Francisco Domagoso, mas kilala sa showbiz at sa mundo ng politika bilang Isko Moreno. Basura sa turing, ngunit ginto pala ng timbangin. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng buhay ni Francisco Domagoso o mas kilala natin sa pangalang Isko Moreno? Malalaman po natin ngayong gabi mga kapatid, dito sa Star Confessions. Anak, aalis muna ako, ha? Mama, huwag kang umalis. Hindi naman ako magtatagal. Babalik ako agad. Ha? Dito ka lang. Kasi kailangan kong maghanap ng labada. Kailangan magkaroon tayo ng pera. Kasi kailangan kong bumili ng gamot mo eh. Grabe na yung pagtatae at pagsusuka mo. Ha? Kailangan mo na ng gamot eh, ha? Wala akong kasama rito, Mama. Scott, makinig ka. Kailangan mong lakasan ang loob mo. Naintindihan mo ako? Hindi ako magtatagal. Babalik ako agad. Scott, hindi ka dapat nagpapatalo. Marami pang masasakit na bagay ang mangyayari sa buhay mo. Hindi lang yan sakit ng tiyan. At kung iiyak ka lang ng iiyak, walang mangyayari sa buhay mo. Tandaan mo yan. Huwag kang umiyak. Scott, huwag kang umiyak. Babalik ako agad, ha? Pag nagkaroon ako ng pera, babalik ako agad dito, ha? Estibador sa peer papa ko. Minsan may trabaho, madalas wala. Sa bahay naman ng mama ko. Minsan nakakapaglabada, madalas hindi. Tatlo lang kami sa buhay. Minsan may pagkain, pero madalas gutom. Maaga kong natutunan kumayod. Aral sa araw, basura sa gabi. Uy, tara na. Uwi na tayo. Na nga bang sinasabi ko eh. Sama-sama nga tapos mag-aya ka na kaagad bumuwi. Hanapin ako ng mama at papa ko eh. Kasi naman, ayaw pa sabihin sa kanila, nagbabasura ka rin naman. Eh, dinapalo na naman ako. At saka nagugutom na ako. Nako, tamang-tama. Yes na tayo ngayon. May tuturo kami sa'yo na bago. Ha? Ano naman yun? Ito. Free chicken. Gusto mo? Oh. Sa'yo. Tikman mo na kasi. Tikman mo na. Huy, ano ba kayo? Tirayan nung kung sino-sino. Baka may sakit pa kumain yan. Mahawa pa tayo. Eto, ayaw mo. Eh, didiwag mo. Baka malinis ka pa eh. Basurero ka rin naman. Masarap ba? Ano lasa? Mamo, Matikman mo na kasi. sarap? Ano? Ano? Sabi ko sa'yo eh. Lasa. Sarap, no? Sarap na. Nga no? Kahit walang baon, at lagi libagin tuwing papasok ko sa eskwela pagkagaling sa pamumulot ng basura. Nakaraos din ako ng high school. Para makaipon ng pang-college, nag-sidecar ako. Pero dahil doon, lalong pumangit sa panangin ng mga tao, lalo akong iniwasan. Merdeline! Uy, Scott! Halika, sakay ka natin na kita. Hindi na. Madami kami eh. Ay nako, eto na naman si Colette. Hoy, Scott! Panay ang forma mo dito sa kabarkada namin, ah. Eh, naligo ka na ba? Hindi kasi namin mapansin ang kagwapuhan mo dahil sa kapal ng banil mo. Tsaka, mag-toothbrush ka nga muna. Amoy batchoy pa yung bibig mo eh. Ano ba naman kayo?
Huwag naman kayong ganyan. Kung laitin nyo naman yung tao, akala nyo naman kung sino kayo. Siya nga naman. Ang taas nga ng pangarap niyan eh. Di ba? Balak pa nga niyan maging kapitan ng barko. Ay, oo nga pala. Nakakaya naman. Kung gano'n, tayong hindi bagay sa kanya. Kaya, halika na. Lord, ano ba itong binigay niyo sa akin na buhay? Kahirap naman. Kailan ba ito matatapos? Pero parang himala. Ang bilis dumating na sagot na hinihintay ko. Alayan mo na kay kaila ako ng sopa sa lamay ni Aling Nita. Yung kapitbahay namin, nakilala ko na yung taong tutulong sa akin para magbago ang direksyon ng kapalaran ko. Hoy, Scott! Hindi pa choy ang kinakain mo. Baka sumakit ang tiyan mo. Kahit anong bakterya, kayang tunawan ng tiyan ko. Kahit bakal pa nga eh. Hi. Ako si Wawi Rojas. Isa akong talent scout. Naghahanap ako ng mga bagong artista. Ano pangalan mo? So, ako si Scott. Francisco Dumagoso. Magpapatid ba kayo sa pedicab? Saglit lang ho, ay ubusin ko lang ho itong kinakain ko. Ay, hindi. Kung gusto mo mag-artista, tawagan mo ako. Artista? Paano naman ho ako maging artista? Hindi ka marunong sumayaw, hindi ka marunong kumanta. Ano alam mong gawin? Arte ho. Marunong ho ako umarte. Sus, sige. Tingnan natin, ha? Kunyari, masakit ang tiyan mo. Masakit ho yun dyan. Sabi ko, masakit ang tiyan mo. Bakit nakasampu yan sa puwet mo, yung kamay mo? Kasi ho, pag masakit ho yung tiyan ko, nadudumi ho ako eh. Bako. Okay. Ngayon, kunyari may kaaway ka. Kaaway ho. May kaaway ka. Ano? Gusto mo, suntokin kita eh. Ha? Hindi porket teritoryo mo to, hindi kita lalabanan. Ha? Ano? Gusto mo gribuhan kita sa tiyan? Ha? Anong problema mo? Kasi ho, ang sabi niya sa akin, umarte daw ako ng may kaaway. Bakit inaaway mo si Kuya James? Mali ho ba yun? Pasensya na. Nako, pasensya na ho kayo ah. Hindi ko sinasadya. Okay lang. Tinakot mo ko eh. Ano bang pangalan mo? Scott po. Francisco Moreno Dumagoso. Baho pala ng pangalan mo. Francisco Kiko. Pero may Kiko Magalona na eh. Alam ko na! Isko Moreno. Ganda yun, Isko Moreno. Saglit lang ho ah. Bakit niyo ba pinapalitan niyo aking pangalan? Siyempre, dapat may screen name ka. Pag-artista ka na. Talaga ho? Oo. Ako ba'y artista na? Mukhang okay ka naman eh. Artista ka na. Totoo, artista na ho talaga ako. Magsipag ka lang. Artista na daw ako. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Mama! Papa! Mama! Halika kayo! Dali yun! May pabalita ko sa inyo. Alam niyo ba? Artista na ako, Nay! Artista na ako ba? Hindi! Natanggap ako. That's entertainment. Talaga? Oo! Artista na ako! Nang makapasok ako mag-artista, nagbago na rin ang takbo ng kapalaran ko. Pero hindi doon nabukas ang kalbaryo ko. Dati, wala kami makain. Ngayon,
Kami na ang nilalamon ng intriga. Lagi nilalait ang pagkatao ko. Kahit saan ako magpunta, sumusunod sa akin ang amoy ng basura. Hay naku, Robby. I entrusted Ina's career sa'yo. Pagkatapos, kay Isko mo lang siya ipapareha? Ano naman ang masama kay Isko? Gwapo naman yung bata. Bagay sila ni Ina. Saka marami ng fans yung love team nila. Kahit pa, yagit pa rin siya. Hihilahin lang niya pababa ang anak ko, ang karir ng anak ko. I'm warning you, Robby. Ayoko ng love team nila. Isko, nandiyan ka pala. Nagkakwentuhan lang kami ni Mami. Hoy, Isko. Tandaan mo. Huwag kang magkakamali. Naligawan ng anak ko. Hindi ikaw ang tipo ng lalaking gusto ko para sa kanya. Maliwanag ba? Hindi ko naman talaga gusto yung babaeng yun eh. Ayoko nga siyang ligawan eh. Alam kong galing tayo sa squatter. Dati akong basurero. Pero bakit gano'n na lang yung panlalait nila? Tama na yan. Diba, sinabi ko naman sa'yo na dito sa buhay, marami kang pagdadaanang pagsubok. Ngayon, kung palagi ka nalang iiyak, wala talaga mangyayari sa buhay mo. Mga hindi ko naman nun nakakalimutan yun. Kaya lang, sagad-sagaran na talaga yung panlalait nila. Akala yata nila sa akin, hindi ako tao eh. Nahihirapan ka na ba, anak? Sabi naman tayo kahit wala eh. Kaya naman natin na kahit wala itong mga luho na ito. Kung napapagod ka na eh, tigilan mo na lang pag-aartista. Hindi. Hindi pa. Dati, humalukay na ako ng basura. Kumain na ako ng mga tira-tirang pagkain. Nag-pedicab na ako. Hindi yung mga salitang yan magpapasuko sa akin. Basta alam ko balang araw, magiging direktor ako. Direktor? Ano? Direktor ng pelikula? Parang hindi ka naman nasanay dyan sa batang yan. Alam mo naman na kahit nasaan yan, taas ng pangarap niyan. Sa bagay, nung bata pa itong si Scott, yung mga kalaro niya, ang gusto lahat puro maging seaman. Pero siya, ang gusto niya maging kapitan ng barko. Ngayon, artista siya, gusto niya maging direktor. Oh. Aba, syempre, sa panahon ngayon, mangarap na lang ang libre. Sagarin na natin. Siyempre. Kumain ka na, Bunso. Sige na. Kahit pa paano, unti-unti kaming umangat sa buhay. Hindi na kami napapalaya sa tirahan. Hindi na rin kami sumasala sa pagkain. At kahit pa paano, nakakabili na rin ng konting luho. Pero ang papa ko, hindi na kinaya makisabay sa amin. Iginupo na ng sakit. Balik mo kayo, pupunta tayo Amerika. Anak. Tsaka yung biniling sasakyan, i-break in ho natin yun. Sabay tayo gagamit. Scott, anak. Salamat. Salamat ho saan? Salamat sa lahat. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng mama mo ng mga bagay na hindi namin naibigay sa'yo. Pa, ang mahalaga lang naman para sa amin ni Mama siyempre gumaling kayo. At higit sa lahat, salamat sa pagiging mabuting anak. Alam mo, kahit wala ang lahat ng mga ito, sapat na ikaw ang naging anak namin. Mula sa basurahan, pinanggalingan natin. Ikaw ang pinakamahalagang kayamanan namin ng mama mo.
Papa naman eh, wag naman ko kayo magsalita na ganyan. Tahan na. Tahan na. Hindi ba sabi ng mama mo, lakasan mo lagi ang loob mo. Tahan na. Papa? Joaquin. Papa? 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 Pero sa rurok ng tagumpay ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating basura, ang gusto naman ngayon ay ang makapagsilbi siya sa mga kapwa basura. Sikat na sikat ka na ngayon, ha? Bakit naman naisipan mong iwan ang pag-aartista at magpresinta para maging kandidato sa pagkakonsehal ng District 1 ng Tondo? Gusto ko lang ho makapaglingkod sa mga kababayan ko. Naku, iho. Lahat yan ang sinasabi nila. Ano naman ang kwalifikasyon mo? Taga doon ho kasi ako. Doon ho ako ipinanganak at doon din ako lumaki. Ang ibig ko sabihin, ano ang natapos mo? Bakit ho ba? Masama ho ba yung makapaglingkod lang ako sa mga kababayan ko? Sa mga taong nakasama ko sa paglaki? Sa mga taong nakasama ko na nade-demolition doon yung bahay? Sino ba yung taong makakaintindi sa kanila? Di ba o yung taong kasama nila mula't simula? Itong mga taong sinasabi nyo na mataas ang natapos, sila ho ba nakapaglingkod ng maayos? Kung sa bagay, kulang din naman tayo ng kandidato ngayon. Oh, sige. Ikaw na ang bahala. Ibig sabihin ho ba nito, tanggap na ako sa inyong partido? Maraming salamat ho. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi niyo ho ito pagsisisihan. Alam ko pong hindi kayo naniniwala sa aking kakayahan. Pero sasabihin ko sa inyo, iisa lang ang likaw ng ating mga bituka. Iisa lang ang poso na kinukuhaan natin ng tubig. Isa lang ang plato ng ating kinakainan. At kahit anong gawin nyo, balik ta rin nyo man yung mga pangyayari, iisa pa rin ako sa inyo. Puro ka pa, Pogi! Mag-artista ka na lang! Kung ipagpapatuloy ko ang aking pagiging artista, oo, maaari kayo malibang. Pero hindi kayo maiahon sa hirap. Iho, ganyan talaga ang buhay. Hindi para sa iyo ang politika. Alam mo kasi, ayaw ng mga burate ngayon sa mga artista. Mas makabubuti pang bumalik ka na ng pelikula. May magandang kinabukasan ka ron. Lumabas na ang resulta. Ikaw ang panlimang nakakuha ng pinakamataas na bilang ng boto sa buong Tondo. Ha? Ikaw makasama? Talaga? Salamat. Narinig yan, Ma? Congratulations, anak! Nakalagpas ka na naman sa isang malaking harang sa buhay mo. Congratulations! Tandaan mo, ha? Hindi ito nagwawakas sa iyong pakikipaglaban. Simula pa lang ito, anak. Simula pa lang ito. Naiintindihan ko yan, Ma. Huwag kayo mag-alala. Tama ang mama ko. Ang manalo sa eleksyon ay ang pinakamadali sa lahat. Ang mahirap, yung pakikisama mo yung mga taong mataas ang edukasyon pero makitid ang isip. Yung tanggapin ang pagmamaliit sa pagkatao ko. Inisip ko na lang, marami na akong pinagdaanan mas mahirap dito. Hindi na ito magpapatumba sa akin. Maaaring... Teka.
Puro kadakdak. Nasaan ang feasibility study mo para sa project na yan? Anong Feasibility. Basic requirements para sa project proposal. Di mo alam? Pati yung budget, wala breakdown. Abay, malay namin kung saan mapupunta yun. Dapat, accounted for hanggang sa huling sentimo. Yung budget naman, hindi naman manggagaling talaga sa gobyerno. Manggagaling ito sa mga kasamaan ko sa showbiz, hihingi ako sa kanila ng pera. Bay kahit na. Ang sinasabi ni Konsehal, nasaan yung breakdown at yung call for bidding sa mga equipment. Tatakbo kasi sa ng election. Wala namang alam. Bakit ganun, Mano? Parang galit na galit sa akin yung mundo. Nakakapikon na eh. Alam niyo ba yung ibang bata ayaw lang kumain ng gulay, samantalang ako naghahalukay ako ng basura para lang makakain ako na maayos. Yung ibang tao naman, ayaw nilang pumasok ng eskwela, samantalang ako kailangan ko dumaan sa pagiging basurero, kailangan ko maging pedicab driver, para lang meron akong pambaon sa eskwela. Nakakainis na may. Pigon na ako. Bakit pag ako, kailangan ko dumaan sa butas ng karayom? Ewan ko, anak. Hindi ko rin alam kung anong sagot dyan eh. Pero, siguro, yan ang dahilan kung bakit kahit na ano pang unos ang dumating sa buhay mo, lagi ka pa rin nakatayo. Kasi anak, alam mo, yung politika, laro nila yan eh. Sila ang nakakaalam kung ano yung mga pasikot-sikot dyan. Ngayon, kung gusto mong manatili sa larong ito, kailangan malaman mo kung ano-ano ang mga requisitos nila. Tama ka dyan, Ma. Kung edukasyon lang ay pinupukol nila sa akin, yung aking kawalan ng edukasyon, sige, mag-aaral ako. Tingnan ko lang kung saan sila kukuha ng edukasyon at kabutihang asal. Yan ang anak ko. Iyak ka daw naman. Anong sabi ng nanay? Pag puro iyak ang ginagawa, walang mangyayari sa buhay. Di ba? Wag na. Sayang. Masaya ko kami at kami ang napili nyo, Konselor. Mabuti na lang nang manalo ka sa eleksyon naisip mong mag-crash course ng public administration at local governance. Narinig ko nga ho dito nag-aral si Mayor Vilma Santos. Yes. Nag-design kami ng special syllabus para sa kanya. At tingnan mo naman, naging effective siya na maging public servant. Oo nga po, pero sinasabi ko sa inyo, high school lang ang natapos ko. Pero syempre, ayoko naman maging hadlang yun para hindi ko magawa na maayos ang aking trabaho. You have the desire and the passion. Now, I will give you the skills. Maraming salamat ho. Kahit ablas sa trabaho, isinabay ko ang pag-aaral. At nang makagraduate ako doon, ako nakaramdam. Di na ako meron sa mundo. Kasali na talaga ako sa takbo ng buhay. Hindi na ako basura. May pagmamalaki na rin ako. Hindi na ako magiging alangan sa babaeng mamahaling ko. Dali.
Share kayo. Ayoko na may mag-aaway, ha? Kuya Patrick, pantayan mo yung mga kapatid mo, ha? Baby, share, ha? Pa, ano ka ba naman? Masyado nang marami laruan ng mga bata. Baka ma-spoil yung mga yan. Kaya mo na, ma. Alam mo naman, hindi ako nagkaroon ng mga laro ng bata ako, eh. Thank you po sa laruan. Wow, nagustuhan mo? Apo. Alam mo ba, anak? Si Daddy hindi nagkaroon ng mga ganitong laruan dati. Talaga po, Daddy? Oo. Si Daddy kasi dati, walang money. Anong ginawa mo po? Eh, syempre, si Daddy, nag-work hard. Nagkaroon ako ng money para meron ako pambili ng toys nyo. Ikaw, you have to promise me one thing. Ha? You need to study hard, okay? Po. Promise? Yes. Masarap pala yung pakiramdam na nakakatulong sa kapwa. Kaya nung matapos yung term ko bilang konsehal, tumakbo naman ako bilang vice mayor. Akala ko habang tumatagal, magiging madali ang trabaho. Hindi pala. Pahirap ng pahirap. Vice Mayor, sa ikalawang pagkakataon. Pero tila ayaw siyang tigilan ng pagsubok. Hindi pa siya nag-iinit sa kinauupuan bilang Vice Mayor ng Maynila sa ikalawang pagkakataon. Isang trahedya ang sumalubong sa kanya. Trahedyang maaaring hindi na niya malampasan at muling maglugmok sa kanya sa basurahan na kanyang pinanggalingan. Okay, sa may bintana. Pwede kayo bintana lang. Okay. Aralan ninyo mabuti ang paggamit ng computer para meron kayong alam na bagong skills, okay? Kapag itong computer learning center ay naging successful, maaari natin itong gawin sa ibang parte ng Maynila. Sir, bad news. May isang pulis na nagwawala. Narilip sa trabaho ng stage na isang bus na puno ng foreigner. Andun sa Luneta. Matawag na sa akin ng media. Hindi raw nila makontak ang ilang opisyal kaya ako ang gusto nilang interviewin. At dahil sa tawag ng katungkulan, kami ni General Magtibay tumutok sa hostage-taking incident sa Luneta. No, do not threaten the hostage taker. You have to get his trust. Ibigay niyo kung ano ang kailangan niya. Vice, tinanggal na siya sa pagkapulis. Kung kailan na malapit na siyang magretiro. Gusto niya ma-reinstate. Okay, sabihin niyo sa kanya makikipag-coordinate tayo sa office ng Ombudsman para i-review ang kaso niya, okay? Vice, buti dumating po kayo. Give me a rundown of what's happening. Kailangan pa upahin yung sitwasyon. Yes, sir. Wala namang kinalaman yan. Ito pagka hindi nila binago yan. Tutuloyan ko na yung mga dito na kasaloob. Tutuloyan ko na to. Ayun, napaputok. Ayun, napaputok. Kung naging ibang tao lang si Isko, ay siguradong igugupo siya ng kanyang mga pinagdaanan. Pero sa tindi ng kanyang mga naranasan, meron pa ba siyang hindi makakayanan? Galing siya sa basura, ano pa ba naman ang mawawala sa kanya? Kung may pagkakataon mang nagpahina sa loob ko, ito na siguro yung wala na akong hinangad kundi ang ihaw ng mga tao sa kahirapan sa pinagdaanan ko mismo. Pero sa uli, minsan, ikaw pa rin ang masama. Na mismo ng Pangulong Ninoy Aquino nang galing ang mga pangalan ng posibleng managot sa nangyari. Nangunguna rito si retired PNP Chief General Jesus Versosa, MPD Chief General Rodolfo Magtibay, NCRPO Chief General Yocaldo Santiago, Manila Mayor Alfredo Lim, Manila Vice Mayor Isko Moreno, at ang head ng SWAT sa Chief Excuse me, anak, saglit. Frank, dali mo muna ang mga kapatid mo sa labas, ha? Lalo si Papa. Sige na, sige na. Kami nang bahala. Kung masyadong intindihin at damdamin yun, anak,
talaga. Pag maraming bunga, pinupukol ang puno. Tsaka Papa, di ba? In the very beginning, alam mo, hindi madali ang calling mo. Alam ko naman na hindi madali eh. Pero hindi ko alam na ganito pala kahirap. Don't worry, masasanay ka din. Sa bagay, siguro mali nga lang talaga yung expectations ko. Tingin ko ang tanging reward lang na makukuha ko. Malaman ko lang na maayos yung buhay ng mga taong natutulungan ko. Dapat din pala maging masaya na ako. Tama na, tama. Yung mga bata nga pala. Ay, andito sa labas. Frank! Frank! Nahanap ka ng papa mo. Halika na. Alam mo, kapag nakikita ko yung mga anak natin na nakikipaglaro sa mga batang kalye, naaalala ko yung sarili ko. Sa mga anak mo? Sa mga batang kalye, alam mo yan si Scott. Uhugin at libagin nung bata pa. Napakataas na talaga ng pangarap itong anak kong ito. Ngayon, ang gusto ko lang talaga mangyari, makatulong tayo sa lahat ng tao. Papa, kung gusto mo makatulong sa buong Pilipinas, dapat maging president ka. Bakit hindi? Di ba? Bakit hindi? Oo nga. Alam mo anak, ito yung dapat yung tandaan ng mga kapatid mo. Libre lang ang mangarap. Kaya kung mangangarap kayo, itodo nyo na ng husto. Mga kapatid, kasama po natin ngayong gabi sa Star Confessions, ang nag-iisang ginto sa basura ng Maynila. Vice Mayor Isko Moreno. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Nay. Alam mo, sa paghaharap natin to, ako'y nagugulantang pa rin sa laki ng tagumpay na inabot mo dahil nasubaybayan ko yung pagsisimula mo sa showbiz. Sa palagay mo ba, Vice, malaking porsyento ng kinauupuan mong posisyon ngayon sa Maynila ay dala ng showbiz? Opo, kasi unang-una, malaking utang na loob sa industriya ang kinabilangan ko, sa industriya ng showbiz. Kundi naman dahil doon, di rin naman ako makikilala. Tsaka, napakaganda ng kwento ng buhay mo. Mula sa basura, nangarap, nagsikay, eto ka na ngayon. Dumarating din sa punto ng buhay ng tao na para bang nag-give up ka na. And you start questioning things. Bakit nga ba ganito? Lagi na lang bang ganito? Lagi na lang bang pagpag na chicken ang ulam namin? Although social kami mahirap, syempre, kumakain ka ng... Puro chicken. Mananghali hapunan. Paano yun, Vice? Buhugasan? Opo. Pagka nakuha mo na yun sa basurang itim, yung may konting laman pa ano mo sa gripo. Okay. Kasi para mawala yung palabok, spaghetti, yung kanin. Pinaghalo-halo kasi yan. Halo-halo na yan. Tapos, piprito mo uli para mamatay yung germs. Kumusta ang Maynila bilang ikaw ay pangalawang ama? Pinagbubutihan ko naman po. Dahil kasi nahiya ako sa taong bayan. Hanggat maaari, sa abot ng makakaya ko, ang mga bagay na iniisip ko, o kung ano man yung papangarapin ko, yung makabubuti sa higit na nakararami. Especially, yung mga tao na katulad ko nung ako. At ikaw ay isang buhay na patotoo na ang pag-asa ay laganap. Pwede. Basta marunong ka mangarap, magsikap, at talagang magpakasipag. Last question. Isang araw ba pag nagkita tayo, ang itatawag ko na sa'yo, Mayor Isko Moreno? Alam niyo po, sinungaling ang magsabi na ayaw niya maging alkalde ng kanyang bayan. At lalo naman sa akin, nandun na ako sa malapit sa pintuan. Uurong ka pa ba? Uurong pa ba tayo? Hopefully,
someday because we want also to share something. Kaganyan ako sa'yo. Kasi ibang-iba ka na talaga. Actually, may mga konsehal kami. Nung high school pa lang ako, ay konsehal na sila ng lungsod ng Maynila. Eh, nung araw, nakikita ko lang sila. So, guest speaker siguro sa eskwela nyo. Nasolisitan ko pa. Basketball. Yung mga sa swimming. But you know, all of a sudden, then you're part of them. You belong to... You're one of them. You're one of them. Maraming salamat sa pagtitiwala sa Star Confessions. Thank you, Nay. Isa sa Anytime. pinakamagandang kwento ng buhay ito. Maningning na kwento ng Bituin. Thank you so much. Thank you, Maraming Nay. salamat. Thank Thank you. you. Maraming salamat. Thank you. May mga taong ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig at meron din namang basurahan ang kinalakhan. Pero kung puro awa sa sarili ang mararamdaman, parang basurang nabubulok, lalangawin ka lang. Si Francisco Isko Moreno Dumagoso, nagsimula sa wala, pero dahil nangarap at nagsumikap, naabot ang tugatog ng tagumpay. Ito po si Christy Fermina nagsasabing, sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions. Higit pa po ito sa maiinit na kontrobersiya. Buntis ka? Paano pong nalaman ni Daddy? Lumayas ka! Ito po ang walang takot na pagtatapat tungkol sa kanilang pribadong buhay. Kulay green. Ano yan? Ecstasy, bagong drug. Buhat hinagpis sa kabila ng ningning ng kanilang mga bituin. Nasasaktan ka ba pag sinasabing laos ka na? Hindi. Bakit? Abay, naranasan ko naman si Mika. Sa maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Ito po ang Star Confessions.